Alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin si Santa Cecilia, na kung saan noong ikatlong siglo, siya ay naging martir dahil siya naging Kristiyana. Pati ang kanyang maging asawa at ang kapatid nito. Dahil siya ay naging martir, siya ay tinuturing na martir para sa patrona sa lahat ng mga musika. Ialay natin sa misang ito ang inyong mga intensyon, ang mga intensyon ng katakda sa misang ito, ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, tiba pang social media, at ang mga na-cross-posting na mga chapels, groups, at communities. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maying Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon mong makapiling ka na mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ng ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan, upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael, at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas
na huwag silang pakanin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan ito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari, kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasing gulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya, pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari, at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael, at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isinangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman niya kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig na mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanyang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naguhulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naguhulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ng kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Paano ba tayo magbahagi sa Diyos? Sa ating mga pagbasa, lalo ngayong araw na ito, tayo'y tinuturuan kung paano tayo magbigay para sa Panginoon. Una, ang ating pagbigay ay totoo at taos-puso. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 1, talata 1 hanggang 20, ay tungkol sa paghirang ng mga makisig, maayos na mga binata upang sila'y turuan na maging lingkod sa palasyo ng Hari Nabucodonosor matapos noong sinakop ni Nabucodonosor ang Jerusalem at ibang bayan sa Judea sa panahon ni Haring Hosea. Ang pagkain ng mga bawal na pagkain ay hindi kinain ng mga Hudyo gaya ni Daniel. At sila na kumain ng gulay ay lalo pang lumakas kaysa yung mga kumain ng mga pagkain ng hari gaya ng karning baboy, mga alak at inumin, na ito'y nagpapahina sapagkat ang mga pagkain nila ay sobrang tamis, sobrang taba, sobrang alat at sobrang asim. Pero ang kinakain nila Daniel na gulay ay nakapagbigay ng tunay na kalusugan. Kaya naging tapat at totoo sila. Ganon din dapat tayo. Kung tayo ay lingkod ng Panginoon, huwag tayong pabaya sa ating kalusugan. Nakakain tayo ng mga hindi kaaya-aya na mga pagkain at mabuhay sa hindi naangkop na buhay para sa paglingkod sa Panginoon. Sa salmong tugunan natin, pinupuri ni Daniel ang Diyos dahil siya ay nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng lahat ng kinakailangan ng mga nananalig sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 1 hanggang 4, nagpunta ang ating Panginoon sa templo
ang mga mayaman, dahil sila'y mayaman, nagbibigay ng napakaraming pera. Ginto, pilak, ang mga pera na halaga na napakalaki dahil sila'y mga mayaman. Ngunit dumating ang isang dukhang balo. Dukhang balo, ibig sabihin hindi lang balo, dukha pa. Ang mga balo sa panahon ng ating Panginoong Hesus, magpahanggang ngayon, ay dukhang-dukha. Dahil ang sambayanan ng mga Israelita ay tinatawag na patriarchal society. Na ibig sabihin, ang namumuno, ang naghawak ng pinansya, at lahat na ay ang lalaki. Kapag ka mamatay ang asawang lalaki, ang balo na babae ay maiwan na dukhang-dukha at ito'y mamalimos na. Kung minsan ang matanggap nila ay 2 kusing lang. Sa 2 kusing, dahil nung panahon ng ating Panginoon, ang 1 kusing ay makabili ng 1 tinapay, 2 kusing, 2 tinapay na. Ito na yung makakain ng balo. Hindi niya binili ng tinapay, bagkus yun ay hinulog niyang lahat sa templo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang mga mayaman, bahagi lang ang di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ang balong iyon, na dukhang-dukha, ay naghulog ng buong ikabubuhay niya. Versikulo 4, Kapitulo 21, Ebanghelyo ni San Lucas. Na ibig sabihin, hindi sa laki o sa dami ng iyong bigay sa Panginoon ang siyang mahalaga. Ang mahalaga, ang kalidad. Kung ang iyong bang mga bigay o binahagi sa Panginoon ay taos-puso ba? O dili kaya ikay sa pilitan lang nagbigay? O dili kaya pakitang tao lang? O dili kaya ikaw ay gustong makita ng iba na nagbigay ka ng malaki, kaya ang tawag doon, pang-pugi points lang. Hindi yan tanggapin ng Panginoon. Ang tanggapin ng Panginoon ay tunay na pagbahagi ng taus-pusong pag-aalay para sa Panginoon. Dahil nababasa po natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 15, versikulo 11, na lagi namang magkaroon ng mga dukha ang sambayanan. Kaya dapat maging bukas ang inyong mga kamay sa pagbibigay at tulungan ang mga dukha. Ibig sabihin dito, handa tayong tumulong sa nangailangan, hindi pakitang tao lamang, bagkus taos-puso at totoo ang ating ginagawa. Dahil ang pag-alay o dili kaya ang paglimos ay para sa pagpupuri at pagpupugay sa Diyos. At ito'y ikinagalak ng Diyos ayon pa sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 35, versikulo 2. Pero kinakailangan din na tingnan natin na di kalidad ang ating pag-aalay, di kalidad ang ating pagbibigay, di kalidad ang ating pagbabahagi. Kaya nga, sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, talata 21, sinabi ng ating Panginoon Hesus sa isang mayaman na binata, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ang napagbilhan nito ay ibigay mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Dahil kapag ka ito'y ginagawa, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, verso 33 at sumusunod, kapag ka tayo'y tumutulong sa kapwang nangangailangan, tayo nag-impok ng kayamanan sa langit. Ito ang dapat nating tingnan. Hindi po tayo ang magtakda. Ano ang narapat ibahagi? Ano ang dapat ibahagi?
ano ang sapat at kinakailangan. Diyos lang at Diyos lang ang tunay na magbigay sa atin ano ang narapat na ibahagi natin sa Kanya, ialay sa Kanya. Mga kapatid ko, ang lahat ng ating mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin, huwag nating ipagmalaki kung ano man ang binibigay natin sa Panginoon. Dapat nating ipagmalaki na tayo'y nagmamahal, umibig ng tunay sa Kanya, at ibinibigay natin para sa Kanya ang dekalidad na alay, ang dekalidad na pagbahagi ng ating buhay. Kung ikapo lang o 10% lang inihingi ng Panginoon, ibig sabihin dito, minimum lang ang hingi ng Panginoon para sa ating panahon, para sa ating talento, para sa mga material na kayamanan natin na mula din sa Panginoon, upang siya'y pasalamatan, upang siya'y pagbigyan ng narapat para sa Kanya, sapagkat lahat ng nasa atin ay mula sa Diyos. At sabihin ninyo, pinaghirapan ko ito, nagtrabaho ako, ito yung sweldo ko. Makapagtrabaho kaya kayo kapag hindi ka binigyan ng kalusugan ng Diyos. Ang mga natanggap mo na yaman, maaring sa negosyo, makapagnegosyo kaya kayo kapag yung mga ginagamit sa produksyon, sa manufacturing o kahit anuman, o mga serbisyo, ay magagawa mo kung walang Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. Dapat lamang na tayo'y buong pasasalamat na mag-aalay ng sapat at dapat para sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating panalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. At atin pong itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at natuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo buong
puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin ang iyong kadakilaan ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugulugod niyang kagitingan sa pamuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tayo marapat na kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangan. Siya'y kapalag naming may panindigan, ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ay ng anak na naghain ng siling buhay. Tulad na naganap siyang anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bawat walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose Advencula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisaan mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan ka ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob
aking bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan naman kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw pong dahilan ng pagsilang sa igaling aming hiram na buhay. Buong kawang loob po kaming nanalangin na kami makaawang kalugdan po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namamakaramihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit, kasi kapayapaan kailanman ay gawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng labanan ni Team Nazareno. Kayo mga nakiisa sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media at na cross-posting sa iba't ibang grupo. Naway, ang inyong mga panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod, ang ating commentator, lectors, lay minister, ang ating IT, ang ating choir, ang ating ushers at health team, ang ating collectors, mga ihos at ibang mga volunteers at guards na nagtutulungan upang tayo magkaroon ng isang makabuluhang pagdiriwang, pagpalain kayong lahat sa Panginoon Diyos. Salamat sa mga walang sawang nagbibigay ng donasyon na tulong sa Quiapo Church. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inayagmas na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan ulit ang katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanawon. Basbasan di po ninyo ang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.